Hinugot ng malamig na hangin ng Hulyo ang bawat hingang kayang itikom ni Mang Benigno Mang Ben Roldan habang nakaupo siya sa makitid na bench sa pasilyo ng Phoenix Medical Tower. Sa kaliwa niya, nakasandal ang lumang saklay na nangingitim ang goma, tanod ng kanyang ginigit na balakang mula ng maipit ang paa sa bumigay na scaffolding na 18 taon nang nakalipas. Habang umaangkla ang sikat ng maputlang ilaw sa kupas niyang uniforming beige, naroon sa harap niya si Raymond Tan, 30 taong HR manager, plansyado ang blazer, matalas ang hiwa ng tabas na parang espadang pumipilas ng dignidad. Itinutulak pababa sa mukha ng matanda ang isang papel na may nakasabing termination letter. Bawal daw ang mga natawalang bisang katawan. Sabi ni Raymond na tila naguhugas kamay sa pagiging masinop. Policy is policy, Mang Ben. Hindi kayo nakapasa sa bago naming physical demand test. May isa pa kayong linggo para umalis. Sa likod ng HR manager, nakasalansan ang 3 empleyado, si Tanya, si Lester at si Camille. Nakahalukip-kip, masama ang tingin, nagwi-whisper ng napapagod na kasi kami sa kakabuhat para sa kanya eh. Luma na yan, sayang ang OT. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hindi kalahati sa kanila ang nakakaalam na si Mang Ben ay dumadaan sa dialysis tuwing Sabado gamit ang piling-piling ipon at utang kay Aling Mila, may-ari ng karinderya, o na ang kulang niyang kanang paa mula tuhod pababa ay hindi dahil sa lasing na aksidente, gaya ng chismis, kundi dahil sa pagkubkob ng bakal sa construction site na bumagsak para iligtas ang 2 batang mason na muntik ng matabunan. Tahimik siyang lumulon habang sinusuyod ng mata ang titik, pinipigilang magnobena ng luha. Sa dulo ng papel nakasulat ang immediate separation benefit, 3,500 pesos. Parang limos na hiyaw para sa mga taon ng pagbubuhos ng panlinis sa sahig na kumikinang na yan sa paanan ng mga bagong executive. Naisip niyang paano niya babayaran ang susunod na sesyon sa ospital. Ngulit mas madiin ang kadyot ng alaala. Ang pangako kay asawa, yumaong si Azon, na bago siya pumanaw nangako si Mang Ben, tuloy ko ang pagmamaharlika ng mga anak nating pasahero. Tinutok ni Raymond ang daliri sa blankong linya. Pirma na lang, malamig na utos. Nanginginig ang dulo ng ballpen sa mga daliri ni Mang Ben. Ngunit bago pa tumapat ang tuldok, sumingit ang mahinang pag-ubo niya, halos luno rin ang kanyang katawan. Sa saglit na iyon, tila nag-alaba ang maliit na baga sa dibdib niya at naala ang bilin sa kanya ng kaibigang nurse na basta laging may kopya ka ng mga papel na yun, Tay. Dinukot niya sa bulsa ang nakatiklop na brown envelope, manipis at may amoy disinfectant. Binuksan niya iyon at inilahad ng marahan sa mesa ni Raymond. May lagda ng panahong board of directors, may embossed seal na Phoenix MT Foundation Trust. Nakasaad, Benigno Roldan, Lifetime Employee Scholarship Grant and Trustee Status effective 2005. Sa kabilang pahina, pirmado ng yumaong Chairman Gonzalo Lim, may redundancy clause. Any cost-cutting separation may not cover Benigno Roldan. Instead, he shall remain as honorary building custodian with full benefits unless he himself files voluntary resignation. Nagtilian sa lupa ang tako ni Raymond. Napaatras, nabitawan niya ang termination letter na singbilis ng pagipad ng alikabok palayo sa floor wax. Saan niyo nakuha yan? Pautal na tanong niya na mumutla. Sa records vault po mismo, sagot ng matanda, kalmado, ngunit may pahiwatig ng paninindigan. Pinakuha ng accounting ng kumpirmahin ko nung nakaraang buwan at may pagkukulang daw ang HR. Hindi niyo ina-update ang master list. Humakbang palapit si Tanya. Nanlalaki ang mata, nag-usisa sa dokumento. Si Lester at Camille na palunok, nagtagong bahagya sa baklad. Sa dulo ng pasilyo, lumakad palapit si Dr. Julian Lim, apo ng yumaong chairman, mayon ay bagong operations chief. Nakita niya ang tambak na tanawin, isang matanda, nakayuko pa rin at pilit na hinahabol ang hinina, hawak ang saklay sa tuhod, at isang HR manager na parang lantang gulay. What's happening here? Tanong ng doktora. Tinulak ni Tanya ang papel sa kamay ni Dr. Lim, mabilis itong sumuri. Kilala ang pirma ng lolo niya. Kumunot ang kanyang noo, huminga ng malalim, sabay lingon kay Raymond. Did nobody audit the legacy contracts? Walang masagot ang HR manager. Tahimik na bumigat ang hangin at sa bawat segundo para bang kinalus ko sa dingding ang kahihiyan. Mang Ben, sabi ni Dr. Lim, malumanay. Pasensyo na po at nangyari ito. Magpatawag tayo ng meeting. Lumapit siya at tinulungan si Mang Ben na itayo ang saklay, inalalayan sa balikat. Effective immediately, babawiin ang termination. Sumubok magsalita ni Raymond na, pero po ma'am, may quota. Ngulit tinapunan siya ng tingin. Quota doesn't trump a legally binding trust deed, Mr. Tan. Si Tanya, si Lester at si Camille ay naayos ng tikas, parang bigla naging tagapagmana ng hiya.
Habang inihahatid ng doktora ang matanda papuntang klinik upang masuri ang kondisyon, humabol si Tanya at nag-alok ng tulong. Sa elevator, mahinang bumuntong hininga si Mang Ben. Maraming salamat, doktora. Hindi ko naman po ito ibinabandera, pero ayokong madiin yung wala namang kasalanan. Ngumiti si Dr. Lim. Lolo ninyo ba si Andres Roldan? Yung unang nag-reset ng operating room noong nag-brown out? Napaawang ang labi ni Mang Ben, nagkislap ang mata. Opo, ako rin po yun. Natawa ang doktora, sabay pisil sa balikat ni Mang Ben. Kayo pala yung kwento ng tatay ko, yung janitor na nagbuhat ng generator nang masiraan kami ng kuryente. Kung wala yon, hindi na iligtas ang pasyente. Humigpit ang hawak ni Mang Ben sa saklay, parang pahid ng lakas sa lumalamig na kalamnan. Mga ilang minuto pa, nakaupo na si Mang Ben sa klinik, binibihisa ng bagong jacket na may tatak PMT, Lifetime Service, regalo ni Dr. Lim. Habang tinitignan siya ng doktor, nagbusina sa labas ang delivery department. Bit-bit ang maliit na electric cart at rampa para sa mga kagamitan ni Mang Ben upang hindi na kailangang buhatin pa niya ang balde at mop. Sa gilid, si Raymond ay nakatayo. Bit-bit ang box ng donuts at apology letter. Mahabang litanya ng pagkaako ng pagkakamali. Tumanggu lang si Mang Ben. Tumanggu rin mahinahon si Dr. Lim na parang paghatol, ngunit hindi sindak. Oportunidad na magtuwid, hindi magwasak. Kinabukasan, kumalat al balita sa buong gusali. May schedule ang legacy audit, hinihinga ng HR at admin ng ulat sa lahat ng kawani, lalo na ang invisible sa sulok, maintenance, guard, utility. Sa bulletin board, nakapin ang kumpanyang memo. Pagrespeto at kalinga, hindi numero lang. Sa baba, nakapirma si Dr. Lim at si Chairman Emeritus, Post-Thomas, Gonzalo Lim. Parang bato na ipinamana mula sa nakaraan patungo sa mithi ng katapatan sa hinaharap. Isang linggo pa, gumulantang ang ibang department nang makitang may pangalan na si Mang Ben sa bagong litrato na nakasabit sa hallway. Benigno Roldan, Hero of 1992 OR Blackout. Sa tabi, may QR code na magdadala sa video testimony ng surgeon na nailigtas noon. Samantala, nakaharap si Raymond sa orientation seminar kasama ang staff. Nakikinig siya kay Attorney Villoria sa lecture na Rights of Persons with Disability and Senior Citizens in the Workplace. Abot tenga ang init sa mukha niya pero pinipilit inumin ang bawat salita. Alam niyang isang maling hakbang pa ay wala nang balikan. Kinahapunan ng Biyernes, nasalubong ni Mang Ben si Tanya sa palisyo. Nakakabit ang shoulder strap sa saklay, nakasabit ang bagong ID na may kulay ginto ang tatak. Napangati si Tanya, humingi ng tawad. Pasensya ka na, Tay. Hindi namin alam. Pinatong ni Mang Ben ang kamay niya sa kamay niya. Anak, huwag ka nang manghinayang sa lumipas. Mas mabuti, maghilom tayo't magtanim ng mas maganda. Dumampi ang luha sa pisngi ni Tanya. Sa sulok, si Lester at Camille nang-abot ng maliit na kahon, brand new cleaning gloves at nipad. Ang baga nilang tatlo. Napatawa si Mang Ben, ay hoy, sobra pa yan sa nudig ko. Pagliko nila sa waiting area, may pila ng pasyenteng nag-aabang ng x-ray. Nagkakagulo sa wheelchair, medyo nabuwal ang bote ng destrus. Walang bakas ng pangamba, tumiklop si Mang Ben, ibinaba ang mop at pinagapang ang sarili sa unang palisyo. Sa dalawang kamay, hinawakan ang stand ng destrus at itinuwid. Dahan-dahan lang, Hijo, sabi sa intern na namumutla. Napawikang, salamat po, Lolo. Sa wakas, humupa ang kaguluhan. Sa ngiting iyon, muling napagtanto ng mga nakasaksi na may sinisigaw kong kwento ang bawat pilat, bawat saklay, bawat taon ng literal na pagpapahid ng dumi, na ang taong nais nilang itapon kahapon ang mismong haligang nagtawid sa institusyon sa madilim na koridor ng kasaysayan. Nang sumapit ang dilim, kuminang sa loob si Mang Ben, nakaupo sa lumang bench, ngulit may apoy sa puso. Isang piraso ng papel ang nagligtas kay kanya, ngulit higit sa lahat, nagpaalala sa buong Phoenix Medical Tower na sa bawat koridor na tila walang nakakapansin ay maaharing naglalakad o nagkikislap sa saklay ang mismong dahilan kung bakit nakakabangon ang kanilang pinakabagong pasilidad. Sa ulo ng envelope na iniinggatan pa rin niya, binasa niyang muli ang nakaitim, makatuwiran ng batas, ngulit higit na makatao ang alaala. Nilagyan niya ng petal ng sampagita bilang bookmark at bumulong sa sarili. Salamat sa pag-aalala, Don Gonzalo. Hanggat may koridor na dapat kuskusin, maglalakad ako. Kulang man ang paa dahil puno ang puso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot?
Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.